Let's make banana cake. So, meron kaming banana na natira na sobrang hinog na niya. So, siguro mga 6 pieces siya. So, in-smash ko lang siya. Tapos, nilagyan ko siya ng egg. Tapos, yan, egg. Nilagyan ko siya ng 2 eggs. Tapos, 1 cup ng, or half cup lang yan. Pwedeng hindi siya as in puno na sugar. Tapos, yan, baking powder. Tapos, vanilla syrup. Tapos, hahalo-haluin mo lang yung mga dry ingredients sa kanya. Pag na-mix mo na yung banana at saka yung egg, pwede mo nang ihalo yung sugar. Tapos, ayan, naglagay din ako ng butter. Siyempre, yung butter, tutunawin mo. Yan, ilalagay mo na yung sugar. Pag na-mix mo na yung egg at saka yung banana. Tapos, yan, siyempre, tak mo. Kahit hindi siya puno, pero yung ginamit kong panukat is 1 cup. Tapos yan, hahalo-haluin mo lang siya. Tapos, pag nahalo mo na, pwede mo siyang yan, 1 teaspoon ng vanilla. Kung may vanilla kayo para mas maglasa siya. Tapos, imimix mo lang siya ng imimix hanggang sa matunaw yung sugar at mamix siya ng tuluyan. Tapos, after mo i-mix, naglagay rin kami ng yogurt, konti. Tapos, ayan. Ikaw ang bahala. Wala naman siyang ratio kung ilan ang gusto mo. Basta kami is 1/4. Ang 1/4 yung nilagay namin. I don't remember na exactly. Pero alam ko 1/4 yan ng yogurt. Ayan. I-mix mo lang siya. Alam mo, hindi naman siya totally kailangan. Siguro kung meron kayong yogurt, lagyan nyo. Kung wala, pwede rin namang wala. Kasi kami, nag-add lang kami para lang mas magkaroon siya ng tamis sobra. Pero matamis naman na yung banana. Tapos may sugar pa yan. Tapos may vanilla pa. So talagang magmi-mix-mix na yung lasa. So kami parang arty lang dahil may yogurt kami. Ganun lang, pero hindi naman siya totally na sobrang kailangan. And i-mix mo lang kasi medyo namumuo yung yogurt. So, kailangan mo siyang i-mix ng bongga. So, baka mag-react kayo kasi merong pang Scotch Brite sa gilid. So, walang kinalaman yung Scotch Brite. Nasa lababo kami at wala kaming ibang pwesto. Diyan lang. Malinis yan, guys. Malinis. Naghuhugas kami dyan. Okay? Yan. Tapos, sasalain mo muna yung all-purpose flour. Ayan. Para maging sobrang smooth ng texture niya. So, naglagay muna ako ng 1 cup. Yan. Tataktak mo siya. Siyempre, makalat talaga. Wala tayong magagawa. Kung makikita nyo, parang may nalipad-lipad pa. Kasi nga, may hangin. Yan. Para maging sobrang smooth ng texture ng flour. Pag inano mo na siya, pag minix mo na siya. Yan. Ganyan-ganyan lang. I think kailangan talaga siyang ganyanin para maging smooth. So, I think ginagawa naman ng lahat yan. So, hindi ko na kailangan pang yan. Pero nag-add pa ako niyan after kong mamix yung flour. Yan. Nag-add ulit ako ng isa pang teaspoon. So, bali, not a teaspoon. I mean, cups. So, naglagay ako ng 2 cups ng flour. Yan, ginanyan ko ulit siya para maging smooth ang texture. Tapos, pagkatapos, saka natin siya hahaluin. Yan. Medyo makalat lang talaga siya. That's why, isa siya sa hindi ko masyadong bet gawin. Kasi makalat siya. Pero masaya siya. Especially kung may banana kayo sa bahay, kahit ano namang saging Parang ginamit namin is lakatan. Tapos yan, naglagay lang ako ng 1 teaspoon ng flour. Ay, hindi, baking soda. Para lang more on Tapos pagkatas i-mix yan, pwede mo na siyang ilagay sa pan. Yan, ganyan lang. Pwede mo siyang ilagay sa rice cooker kung may rice cooker kayo. Tapos timeran nyo lang siya. Tapos, yan, meron kaming mga chocolate na tira nung pang bake din. Wala naman lasa yan. So, add lang ng a little kung gusto mo. Ako kasi medyo napadami kasi na-enjoy ko siya. Medyo naparami yung lagay ko. Yan. Para naman din appetizing din siya sa mukha.
Yan, lagay-lagay lang sa gilid. Hindi naman, maliliit lang naman yan. So, yan. Pagkatapos, pag na-set nyo na siya, ay hindi timer nyo. Since yung gamit kasi naming rice cooker dyan is meron na siyang kasamang pwede ka mag-bake or anything. Hindi lang sa rice. So, yan. Binake namin siya ng 45 minutes. Tapos, pagka-open namin, tinusok ko siya ng toothpick and medyo hindi pa siya totally luto. So, ngayon, isiset ulit namin siya ng isa pang beses. So, ang nangyayari, pag gumagawa kami ng banana cake, is siniset ulit namin siya ng 45 minutes. 45 minutes siya. So, para mas maluto talaga siyang sigurado. Pero yung nangyari sa banana cake namin nito after is medyo tumigas siya. Hindi dahil sa sobrang tagal ng pagluto, kundi dahil sa medyo madami yung ginamit naming saging, which is usually 4 lang, naging 7.